Minsan sa ating buhay, tila nasisilaw tayo sa karangyaan. Subalit kaya mo nga bang dumating sa punto na ipagpapalit mo sa karangyaan ang iyong pamilya? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng babaeng itago na lang natin sa pangalang Jasmine. Sa isang tahimik na baryo, nakatira ang mag-asawang sila Jasmine at Ronnie kasama ang kanilang anak na si Neil. Hindi marangya ang kanilang buhay, pero sa simpleng tahanan na yari sa kahoy, puno ito ng tawanan, lambing at pagmamahalan. Araw-araw, gigising si Jasmine ng maaga para magluto ng almusal. Si Ronnie naman ay naghahanda para bumiyahe ng jeep. Habang kumakain sila, laging mayroong ngiti at pag-asa sa kanilang mga mata. "Anak," sabi ni Ronnie habang naglalagay ng sinangag sa plato ni Neil. "Kumain ka ng marami ha? Ayoko nagugutom ka sa eskwela." "Salamat po Papa," tugon naman ni Neil na mayroong ngiti. "Paglaki ko po, gusto ko rin po magmaneho ng jeep katulad mo." Umiling si Jasmine sabay ngiti. "Anak, huwag magmamadali. Mas maganda kung makakapag-aral ka ng mabuti. Para balang araw, hindi mo kailangang magbanat ng buto gaya ng tatay mo. Mas magiging madali, maganda ang trabaho mo." Natawa naman si Ronnie. "Aba mahal, ayos na magbanat ng buto kumpara naman sa pamilya. Basta, sabay-sabay tayong lumaban. Hindi tayo matatalo." Tahimik lamang si Jasmine. Pinagmamasdan ang kanyang asawa at anak. Sa loob-loob niya, wala na nga siyang ibang hiling kung hindi manatiling ganito ang kanilang buhay. Simple pero buo. Pero wala nga silang kaalam-alam na ang ganitong mga kasiyahan madalas ay mayroong kasunod na unos. Isang gabi, malakas ang ulan. Naghihintay si Jasmine sa pagbabalik ng kanyang asawang si Ronnie. Pero lumipas ang mga oras. Hindi pa nga rin ito dumarating. Hanggang sa mayroong kumatok sa pinto. Malalakas ang katok na parang nagmamadali. Noong buksan nga ito ni Jasmine, ito ang bumungad sa kanya. "Jasmine! Yung asawa mo si Ronnie! Nasangkot sa aksidente!" Sigaw ng kanyang kapitbahay. Parang gumuho ang mundo ni Jasmine. Hindi siya makapaniwala. Kaagad nga siya tumakbo patungong ospital. Basang-basa sa ulan. Nanginginig sa takot. Pero huli na ang lahat. "Ginawa po namin ang lahat. Pasensya na po. Pero wala na po ang asawa mo," sabi ng doktor. Parang huminto ang oras. Tumulo ang mga luha ni Jasmine habang hawak ang malamig na kamay ng kanyang asawa. "Ronnie naman, wag naman ngayon. Bakit mo kami iniwan? Paano na kami ni Neil?" Sa isang gilid naman, tahimik na umiiyak si Neil habang hawak ang larawan ng kanyang ama. "Ma, tulog na po ba si Papa sa langit? Bakit niya po tayo iniwan?" Hindi alam ni Jasmine kung ano ang isasagot sa kanyang anak. Pero pinilit nga niya magpakatatag. "Oo anak, pero kahit ganun, palagi siya nandito sa puso natin." Lumipas ang mga araw at unti-unti na nga rin nagbago ang lahat. Naubos na ang lahat ng mga ipon ni Jasmine. Nawala ang sigla ng kanilang tahanan. Hindi na rin nakapasok pa si Neil sa paaralan dahil wala nga silang pamasahe. Si Jasmine ay nagbebenta ng gulay sa palengke, naglalako ng kakanin, at minsan ay naglalabada na lang para mayroon siyang maipakain sa kanyang anak. "Mama, gutom na po ako," sabi ni Neil noong isang gabi habang umuulan sa labas. "Pasensya na anak. Bukas, bibigyan tayo ng kapitbahay natin ng bigas. Makakain ka na ng marami. Pasensya ka na anak ha."
tiis-tiis muna tayo ngayon, sabi ni Jasmine habang pinipilit ang umiti. Pero pagtalikod niya, tumulo na naman ang kanyang luha. Gusto niyang sigawan ng langit. Bakit parang wala ng awa sa kanila ang mundo? Isang araw, habang nagbebenta siya ng gulay sa palengke, huminto sa harap niya ang isang mamahaling kotse. Bumukas ang bintana at isang lalaki ang umiti sa kanya. Maayos ang buhok, malinis ang pananamit at halatang mayaman. Magkano itong mga gulay mo? Tanong ng lalaki. Mura lang po sir. Presyong palengke lang po. Pili ka na po. Sagot ni Jasmine. Umiti ito. Hindi bagay sa'yo magbenta dito. Napakaganda mong babae. Dapat nasa opisina ka. Sambit muli ng lalaki. Pasensya na po sir. Kailangan ko lang po talagang kumita. Nahihiyang sagot ni Jasmine. Inabot ng lalaki ang isang calling card. Kung gusto mo magtrabaho sa akin, tawagin mo lang ako. Marami akong negosyo. Mayaman ako. Baka matutulungan kita. Kaagad tinignan ni Jasmine ang pangalan sa calling card. Harold Villacruz. Milyonaryong negosyante. Ang tipo ng lalaki na hindi niya akalaing makakausap niya kailanman. Pagka-uwi niya sa kanilang maliit na bahay, tinitigan niya ang card habang nakahiga sa banig. Nasa tabi niya si Neil. Mahimbing ang pagkakatulog. Sa isipan ni Jasmine, paulit-ulit na bumabalik ang mga salita ni Harold. Matutulungan kita. Kinabukasan, nagpa siya na nga siyang tawagan ang numero. Sir Harold, ako po si Jasmine. Yung nagbebenta po ng gulay sa palengke. Tinawagan ko lang po kayo tungkol sa trabaho. Baka nga po matutulungan mo ako. Jasmine. Sagot naman ni Harold sa kabilang linya. Tama ang ginawa mong tawagan ako. Sige, pumunta ka sa opisina ko bukas. Gusto ko makausap pa ng personal. Kinabahan si Jasmine, pero may halong pag-asa sa kanyang puso. Baka ito nga ang pagkakataon para mabigyan ng mas magandang buhay si Neil. Kinabukasan, nagpunta siya sa opisina ni Harold. Malaki, malamig, elegante, at ang mga tao dito ay puro naka-corporate attire. Parang ibang mundo. Tinanggap siya bilang personal assistant. Malaki ang sahod, may allowance, at minsan ay mayroon pang libreng pagkain. Salamat po Sir Harold. Malaking tulong po ito sa akin. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo mapapasalamatan. Sabi ni Jasmine habang nakayuko. Wala yun, sagot ni Harold. Masipag ka Jasmine. Gusto ko yung ganyan. Lumipas sa mga linggo, mas lalo pa nga silang naging malapit. Tuwing pauwi na si Jasmine, hindi maiwasang mapansin ng mga tao ang pagbabago sa kanya. Mas maayos na ang kanyang pananamit, mas maaliwalas ang muka. Pero sa bawat ngiti, may takot na siyang nararamdaman. Takot na baka naging komportable na nga siya sa mundong hindi naman sa kanya. Isang gabi, matapos silang mag-overtime, hinaya siya ni Harold na kumain sa isang mamahaling restaurant. Sir, nakakahiya naman po. Hindi po talaga ako sanay sa ganitong lugar. Sabi ni Jasmine habang nakayuko. Huwag mo na ako tawagin sir. Harold na lang. Sagot ng lalaki sabay ngiti. Karapat-dapat ka rin na maranasan ng ganitong buhay. Mabait ka. Maganda ka. Buhay po na ganito? Mahina niyang tanong. Parang imposible naman po yata para sa katulad ko. Jasmine, walang imposible kung gusto mo. Sagot ni Harold. Kailangan mo lang pumili. Jasmine, mananatili ka ba sa hirap?
o hahakbang ka papunta sa mas maginhawang buhay? Natahimik si Jasmine. Sa kanyang isipan, biglang sumulpot ang mukha ng kanyang anak na si Neil. Ang anak na palaging gutom, lagi nagdurusa. Pero sa kabilang banda, nandoon pa nga rin ang tukso ng kaginhawaan. Pagkain sa oras, magandang buhay at katahimikan. Noong umuwi na nga siya sa kanilang bahay, gising pa ang kanyang anak na si Neil. "Ma, kumain ka na po ba?" "Oo anak, kumain ka na rin ba?" tanong niya. "Opo mama, si Aling Nena po nagbigay sa akin ng tinapay," sabi niya. "Salamat daw po sa pagtulong mo kanina." Tumango si Jasmine. Pinilit ng umiti. Pero sa loob-loob niya, tila mayroong tinig na bumubulong. "Hanggang kailan ka nga ba magtitiis?" sabi niya sa kanyang sarili. Kinabukasan, bumalik siya sa opisina ni Harold. Pagkatapos ng kanilang trabaho, nagkape sila sa labas. Habang nag-uusap, bigla ito nagsalita. "Jasmine, magpakatotoo ka. Gusto mo bang sumama sa akin? Hindi lang bilang empleyado, kundi bilang kasama sa buhay." Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Sir Harold, pero po, may anak po ako." "Alam ko naman yun," sagot ni Harold. "At kung sasama ka sa akin, pareho kayong magkakaroon ng magandang buhay. Pero ikaw, kung pipiliin mong manatili dyan sa hirap, baka habang buhay mo na lang iyang pagsisihan." Hindi siya agad nakasagot. Pero sa sumunod na mga araw, unti-unti na nga ring lumayo ang loob niya sa anak. Tuwing umuwi siya, pagod, tahimik, at madalas nawala sa sarili. "Mama," sabi ni Neil noong isang gabi, "bakit para pong hindi ka na masaya? Hindi ka na rin po madalas na umuwi. Kaya minsan po, ako lang talaga mag-isa dito." Tumingin si Jasmine sa kanyang anak. "Anak, minsan, kailangan ko lang talagang gumawa ng desisyon para sa kinabukasan." "Pero mama," naiiyak na sabi ni Neil, "ayoko naman pong wala ka dito palagi. Ayoko pong mag-isa." "Huwag kang maglala anak," sabi ni Jasmine habang pinipigilan ang luha. "Balang araw, maiintindihan mo rin." At noong umagang yun, nagpasya na si Jasmine na sumama kay Harold. Iniwan niya ang kanyang anak na si Neil sa kanyang tiyahin. May kasamang konting pera at pangako. "Babalikan kita anak, pangako." Pero habang papalayo ang sinasakyan nilang kotse, naririnig pa rin niya sa likod ang iyak ng kanyang anak. "Ma, wag mo po akong iwan." Sa bawat kilometro ng layo, parang unti-unting nababasag ang puso ni Jasmine. Pero pinilit nga niyang tumingin sa unahan. Sa tingin niya, yun ang tamang desisyon. Kahit sa katotohanan, yun ang simula ng pagkawala ng kanyang sarili. Mula noong sumama si Jasmine kay Harold, tila isang panaginip ang lahat. Noong una ay hindi siya makapaniwala na doon siya titira sa napakagandang bahay. Malalaking bintana, malamig na hangin, at mayroong kama na mas malambot pa sa unan na kanyang nakasanayan. Ang dating nanay na nag-aalala kung saan kukuha ng bigas at kung ano ang kakainin nilang mag-ina, ngayon ay nagigising na lamang sa amoy ng imported na kape at pagkain na hindi niya alam kung paano bigkasin ang pangalan. "Hindi ko akalain na mararanasan ko to. Ganito pala ang pakiramdam ng hindi nag-aalala," sabi ni Jasmine habang nakaupo sa harap ng mesa na punong-puno ng pagkain. Ngumiti si Harold. "Sabi ko naman sa iyo wala kang kailangang ipangamba habang kasama mo ako. Mararanasan mo ang lahat ng sarap."
Parang panaginip lang. Mahinang sagot ni Jasmine. Pero minsan, naiisip ko pa rin ang anak ko, si Neil. Tigilan mo na yan, sabat ni Harold. Ang anak mo, magiging maayos din yun. Pero ikaw, dapat mo tutukan lumigaya. Hayaan mo ako muna ang mag-alaga sa'yo. Unti-unting natutunan ni Jasmine kung paano mabuhay sa mundong puno ng karangyaan. Araw-araw ay mayroong mga bagong damit, bagong alahas, bagong lugar na pinupuntahan. Dati ay nagtitinda siya sa ilalim ng araw. Ngayon ay nakasakay siya sa mamahaling kotse. Humihigop ng kape habang pinapanood ang mga tao naglalakad sa kalsada. Dati, sabi ni Jasmine sa kanyang sarili, ako rin ang nasa labas. Ako rin yung pawisan. Pagod. Gutom. Ngunit ngayon, tila na palayo na nga siya sa lahat ng yun. Lumipas ang mga linggo at sa bawat araw na dumadaan, mas madalang na nga niyang naaalala ang kanyang anak. Kapag mayroong siya nakikitang bata naglalaro sa kalye, sandali siyang napapatigil. Pero agad niyang isinasantabi ang pag-aalala. Hindi ko dapat isipin yun. Bulong niya sa kanyang sarili. Mabuti na tong buhay ko. Masaya, tahimik, at maginhawa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa mamahaling sofa, tinanong siya ni Harold. Jasmine, kumusta? Masaya ka ba? Umiti naman si Jasmine. Oo naman Harold, masayang masaya. Hindi ko alam kung paano ko nga natiis yung dati eh. Mas masaya talaga yung ganito. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mas bagay talaga sa'yo yung ganitong buhay. Para ka nilikha para sa ginhawa. Sabi ni Harold. Tumawa si Jasmine at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang totoo ang kanyang tawa. Pero sa likod ng kanyang halakhak, may isang maliit na tinig sa loob ng kanyang puso na nagsasabing, nakakalimutan mo na nga ang isang bahagi ng iyong sarili. Sa mga sumunod na buwan, naging abala si Jasmine sa mga kasiyahan. Madalas silang dumalo sa mga event ng mga mayayaman. Natutunan nga niyang maglagay ng mamahaling lipstick, magsuot ng mga alahas na kumikislap sa bawat galaw, at umiti sa mga taong hindi niya kilala. Ang ganda mo naman, Jasmine, sabi ni Harold habang inaayos ang kanyang buhok. Salamat, Harold. Hindi ko akalain na kaya ko talaga maging ganito. Sagot niya. Parang ibang tao na talaga ako. Tama yan. Mas maganda ka ngayon. Wala ka ng bakas ng hirap. Wala ng luha. Bulong ni Harold. Umiti si Jasmine. Oo nga. Wala na talaga. Pero isang gabi, habang mag-isa siyang naliligo, napansin niyang matagal na siya nakatitig sa kanyang sarili sa salamin. Sino ka na? Tanong niya sa kanyang sarili. Ikaw pa ba yung dating Jasmine na marunong magsakripisyo? Na umiiyak para sa anak? Napangiti siya, pero may halong pait. Hindi ko na kailangan ng sakit. Hindi ko na kailangan maglala. Tapos na ang lahat ng yun. Lumipas pa nga ang mga buwan at mga taon. Halos wala na nga rin siyang balita kay Neil. Minsan, tinatangkapan ng kanyang tiyahin na kontakin siya. Pero hindi nga niya ito sinasagot. Hindi ko na kaya. Bulong niya habang pinapatay ang cellphone. Mas mabuti talaga na huwag ko nalang balikan. Makakalimutan din ako ng anak ko. Minsan, habang namimili nga siya sa isang mamahaling butik, nilapitan siya ng isang tindera. Ma'am, may anak po ba kayo? Ang galing mo po kasi mamili eh. Parang yung nanay ko po. Natahimik si Jasmine. Anak? Tanong niya, sabay ngiti. Hindi, wala akong anak. Paglabas niya ng tindahan, parang mayroong mabigat na bumagsak sa kanyang dibdib. Pero agad nga rin niyang inisip.
Kailangan kong matutong mamuhay nang wala yun. Matagal ko nang pinili ito. Ito na ang pangangatawanan ko. Dumating ang araw na naging abala siya sa mga business meeting ni Harold. Lagi siyang kasama sa mga pagtitipon. At tuwing mayroong mga lalapit, ipinapakilala nga siya nito bilang kanyang asawa. Ngumiti si Jasmine. Pero sa bawat papuri, may bahagi sa kanya na unti-unting nawawala. Hindi niya alam kung pagmamahal pa ang kanyang nararamdaman o utang na loob na lamang. Harold, minsan niyang tanong habang magkasama nga sila naglalakad sa hardin. Kung sakaling mawala ang lahat ng to, babalikan mo pa ba ako? Tayo pa rin ba? Jasmine, hindi mangyayari yun. Basta nagkasama kita, hindi mawawala ang lahat. Tsaka nakikita mo naman, napakayaman ko. Paano naman ito mawawala? Ngumiti si Jasmine. Ang sarap pakinggan. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi yun totoo. Sa mga sumunod na buwan, ay hindi akalain ni Jasmine na magiging malamig si Harold. Madalas nga siya magtrabaho hanggang gabi. At kapag umuwi naman ito, pagod at iritable ito palagi. Si Jasmine naman, sanay na sa katahimikan ng kanilang bahay. Wala siyang kausap. Walang tinig ng bata. Walang halakhak ng pamilya. Bakit parang ganito? Tanong niya habang nag-iisa. Bakit kahit mayaman ako, parang palagi pa rin mayroong kulang? Isang gabi ay nanaginip siya. Nakita niya si Neil. Nakatayo sa ulan. May hawak na lumang laruan. Mama! Tawag ng bata. Uuwi ka pa ba? Bigla siyang nagising. Pawis na pawis. At mabilis na tumingin sa paligid. Panaginip lang yun. Panaginip lang yun. Bulong na sa kanyang sarili. Pero simula noong gabing yun, hindi na nga siya mapakali. Kapag nakakita siya ng bata sa kalsada, napapahinto siya. Kapag mayroong nanay na inaakay ang kanyang anak, napapatingin siya ng matagal. Pero pagkatapos ng ilang sandali, babalik siya sa dati na pagkukunwari. Ang babaeng mayaman na walang pinanghihinayangan. Isang araw, inibitahan siya ni Harold sa isang engranding party sa Maynila. Puro mga politiko at negosyante ang mga nandoon. Umiti ka lang, Jasmine, sabi ni Harold habang inaayos ang kanyang suot. Dapat maganda ka sa harap ng mga tao. Ikaw ang kasama ko. Kaya dapat ipinagmamalaki kita. Ngumiti lamang siya katulad ng kanyang palaging ginagawa. Oo, Harold, alam ko na yan. Sa gitna ng party, may tumawag sa cellphone ni Jasmine. Hindi niya kilala ang numero, kaya kaagad niya itong pinatay. Ilang sandali pa, mayroon ulit tumawag. Jasmine, ang tita Perla mo ito. Tsahin mo. Gusto ko lang sabihin sa'yo, yung anak mong si Neil, may sakit. Pinutol na nga kaagad ni Jasmine ang tawag. Tiningnan niya ang screen ng cellphone. Nanginginig ang kanyang kamay. Pero kaagad na nga lamang niyang itong ipinasok sa kanyang bag. Pasensya na. Hindi ko na kaya. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi ko na babalikan pa yun. Hindi ko na alam kung paano pa. Pag-uwi nila, sinabi ni Harold. Magandang gabi, Jasmine. Proud ako sa iyo kanina. Alam mo, ibang-iba ka talaga. Ginawa ka talaga para sa ganitong mundo. Siguro, bulong niya, ganito talaga kapag pinili mong kalimutan ang nakaraan. Madali sa simula. Pero habang tumatagal, mas lalo kang hindi nakikilala. Lumipas sa mga taon at tuloy na naging bahagi ng nakaraan si Neil. Hindi na siya nababanggit. Hindi na siya napapanaginipan. Ang bawat alaala ng bata ay napalitan ng mga regalong ginto.
ng tawanan sa mga kasiyahan ng mga larawan nila ni Harold sa mga lugar na hindi nga niya akalain na kanyang mapupuntahan. Mula noong magkasama na sila ni Harold, buong akala ni Jasmine, pinatagpuan na niya ang katahimikan. Pero habang tumatagal, unti-unti nga rin nagbabago ang lahat. Ang mga salitang dati ay puno ng lambing ay napalitan ng utos. Ang mga ngiti ni Harold ay naging mabigat, malamig at puno ng pagmamataas. "Harold," tanong ni Jasmine minsan habang naghahapunan, "pwede ba tayong lumabas kahit bukas o sa isang araw? Napansin ko kasi hindi na tayo lumalabas tulad ng dati." "Jasmine naman, marami akong ginagawa. Hindi mo naman ako tulad eh. Ang oras mo, para lang sa mga walang kabuluhang bagay." Malamig na sagot ni Harold. "Hindi ko naman sinasabing walang kabuluhan." "Jasmine," putol nito, "kung gusto mong manatili dito, makinig ka sa akin. Wala kang kailangan tanungin." Tahimik lang siyang tumango. Sa una, akala niya ay pagod lang si Harold. Pero noong sumunod na mga araw, lalo pang lumala. Madalas nga itong sumigaw sa mga katulong. At minsan, ay siya na nga mismo ang pinagbubuntunan nito. "Ang bagal mo naman kumilos!" sigaw ni Harold isang gabi. "Ni hindi mo man lang kaya maghanda ng maayos na hapunan." "Napasobra lang ang alat, Harold. Hindi ko sinasadya. Pasensya na." "Hindi mo sinasadya? Lahat ng mali mo, hindi mo sinasadya. Pero hanggang kailan, Jasmine?" Tahimik lang siyang umiyak. Wala na doon ang lalaki na minahal niya noon. Ang lalaki na ngako ng ginhawa at pag-aaruga. Ang natira na lang ay isang taong mayaman, makapangyarihan, pero walang puso. Sa mga sumunod na araw, napapansin ni Jasmine na madalas na nga rin itong wala sa bahay. May mga naririnig na nga rin siyang bulungan mula sa kanilang mga tauhan. Pero wala siyang lakas ng loob na magtanong. Hanggang isang gabi, umuwi si Harold ng lasing. "Saan ka na naman galing, Harold?" mahina niyang tanong. "Hindi mo na yun problema, Jasmine," sagot ni Harold. Sabay tapon ng kanyang jacket sa sofa. "Bakit? May karapatan ka bang magtanong?" "Harold naman, hindi mo naman kailangan na magsalita sa akin ng ganyan." "Bakit hindi? Sino ka ba, Jasmine? Baka nakakalimutan mo. Isa ka lang sa mga babae na natulungan ko. Huwag mong isipin na dahil dinala kita dito, asawa na kita. Nakikinig ka ba?" Natigilan siya. Parang biglang gumuho ang lahat ng pinanghawakan niya. "Akala ko, mahal mo ako." mahina niyang sabi. Tumawa si Harold ng malakas, mapait. "Ano? Mahal? Jasmine, wala akong panahon sa salitang mahal. Ang gusto ko lang, may kasama akong maganda, tahimik, at marunong sumunod. Kung hindi mo kaya, pwede kang umalis. Pero siguraduhin mo, handa kang bumalik sa butik. Doon ka na nga. Alam mong lasing yung tao eh. Matutulog na ako." Hindi na nga siya sumagot. Sa gabi yun, nakatulog siyang umiiyak. Pero sa kabila ng sakit, hindi pa nga rin niya kayang lumisan. Hindi dahil mahal pa niya si Harold, kundi dahil takot siya na bumalik sa hirap. Kinabukasan, habang nakatingin siya sa salamin, napansin niya na hindi na nga rin niya kilala ang kanyang sarili. "Bakit ba ako takot?" bulong niya. "Wala na akong ipinaglalaban. Wala na sa akin ang anak ko. Wala na akong asawa. Pero bakit parang wala rin akong tapang na umalis? Ano pa ang gagawin ko dito?" Lumipas sa mga araw na puno ng katahimikan.
Si Harold ay palaging busy at si Jasmine ay parang kanino na lamang sa kanilang bahay. Hanggang sa isang araw, narinig niyang mayroong tawag sa telepono. "Harold, tungkol sa babae mo," sabi ng boses sa kabilang linya. Napahinto si Jasmine. "Babae?" tanong niya, halos pabulong. Tiningnan siya ni Harold ng masama. "Huwag kang makialam sa mga usapin ko." "Babae?" ulit ni Jasmine. Nanginginig ang kanyang boses. "Ibig sabihin, Harold, may iba ka na?" "Kung meron man, ano namang pakialam mo?" sagot ni Harold. "Akala ko ba, Harold?" "Tumigil ka na, Jasmine!" sigaw ni Harold. "Hindi mo kaya ang buhay na to kung wala ako. Kaya kung matalino ka, manahimik ka na lang. Naiintindihan mo?" Sa pagkataon, hindi siya umiyak. Sa halip, tumalikod na lang siya at dahan-dahang pumasok sa kwarto. Sa loob, huminga siya ng malalim at tinanong ang kanyang sarili. Ito ba talaga yung ginusto ko? Ang mapalayo sa anak ko, kapalit ng ganitong buhay? Kinabukasan, maaga siya nag-empake. Hindi siya nagpaalam kay Harold. Nagtaksi siya papunta sa terminal. At habang nasa biyahe, pinagmamasdan niya ang mga tao na naglalakad sa gilid ng kalsada. Mga pagod, pawisan, pero mayroong mga ngiti sa kanilang labi. Mas masaya pa sila. Mas malaya, sabi niya sa kanyang sarili. Pag-uwi niya sa probinsya, ibang-iba na ang lahat. Lumipas na ang ilang taon. Ang mga dating kakilala niya, hindi na siya agad nakilala ngayon. May mga nakatingin sa kanya. May mga bumubulong. Si Jasmine yan, di ba? Yung iniwan ng anak para sa mayaman? Bumalik pa pala siya. Sobrang sakit para sa kanya na marinig ang mga salitang yun. Pero tiniis na lamang niya. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay makita si Neil. Nagpunta siya sa kanilang lumang bahay. Pero sira-sira na ito. Wala na rin nakatira. Lumapit siya sa kanilang kapitbahay. "Ate," may hinahong tanong niya. "Si Neil po, yung anak ko. Alam niyo pa po ba kung nasaan siya ngayon?" "Si Neil?" sagot ng matanda. "Naku, kawawa yung bata ngayon. Nagtatrabaho na siya ngayon sa palengke bilang kargador. Bukas ng umaga, pumunta ka sa palengke. Nandoon yun." Kinabukasan, maaga siya nagpunta sa palengke. Sa gitna ng ingay at amoy ng isda, nakita niya ang isang binatilyo. May payat na katawan, may mga pasa sa braso, at pawisan habang nagbubuhat ng sako ng bigas. "Neil," mahina niyang bulong. "Anak ko." Nilapitan niya ang binata. "Iho, ilang taon ka na?" 16 po, sagot ng binatilyo, sabay punas ng pawis. "Bakit po?" Napangiti siya ng pilit. "Wala naman. Parang kilala lang kita." "Ah, ikaw po, hindi po kita kilala eh. Baka po kamukha ko lang yung hinahanap mo." "Oo, baka nga," sagot ni Jasmine. Pinilit niyang itago ang luha. Mula noon, araw-araw na nga siyang bumabalik sa palengke. Hindi niya sinasabi kung sino siya. Sa halip, palihim nga niyang tinutulungan si Neil. "Mang Mario," sabi niya minsan sa may-ari ng pwesto. "Ito po, dagdag bayad po para kay Neil. Sabihin niyo na lang po galing sa inyo. Huwag niyo pong sabihin na galing sa akin." "Ganun ba, ma'am? Sige po, walang problema." Tuwing nakita niya kumakain si Neil ng masarap na pagkain, may kakaibang init sa kanyang puso.
Para bang kahit hindi siya kilala ng kanyang anak, sapat na nga sa kanya ngayon na makitang hindi ito nagugutom. Isang araw, bigla na lang lumapit si Neil sa kanya. Ate, salamat po sa mga tulong ha. Kahit hindi mo po sabihin, marami po ang nagsasabi sa akin. Sa inyo raw po galing yung mga tulong na ibinibigay sa akin. Ngumiti si Jasmine. Wala yun, iho. Gusto ko lang tumulong sa mga masisipag na tulad mo. Salamat po talaga. Alam nyo, matagal ko na pong gustong makahanap ng ganitong tao. Simula po kasi noong nawala si Papa, wala na akong ibang kasama. Natigilan si Jasmine. Ang papa mo? Opo. Sabi po ng mga tao, iniwan daw kami ng mama ko noon. Pero hindi naman po ako galit sa kanya. Siguro, may dahilan din po siya. Hindi na napigilan pa ni Jasmine ang kanyang luha. Siguro nga, iho, may dahilan talaga siya. Noong makalayo siya, hindi na kinaya pa ni Jasmine ang kanyang pag-iyak. Hindi mo lang ako nakikilala, Neil. Pero ako ang nanay mo. At ang tanging gusto ko lang ngayon, makabawi sa'yo kahit papaano. Tuwing gabi ay nagdarasal siya. Panginoon, bigyan niyo naman po ako ng pagkakataon na makilala niya ulit ako. Hindi ko hihilingin na patawarin niya ako agad. Gusto ko lang maramdaman na mayroon pa rin siyang nanay na nagmamahal sa kanya. At sa mga sumunod na araw, patuloy niyang tinutulungan si Neil. Tahimik, palihim, at mayroong puso na umaasang darating ang araw na makikilala nga siyang muli ni Neil. Hindi bilang estranghera, kundi bilang kanyang nanay. Matapos ang ilang linggong pagtulong kay Neil ng palihim, napagpasya na nga ni Jasmine na muling bumalik sa Maynila. Ayaw niyang makalata si Harold sa matagal niyang pagkawala. Habang nasa biyahe, mabigat ang kanyang dibdib. Alam niyang harapin na naman niya ang mundo ng kasinungalingan at takot. Pagdating niya sa bahay ni Harold, nadatnan niyang galit na galit si Harold. Sa wakas naman, Jasmine, naisipan mo ring bumalik. Sigaw nito. Harold, patawarin mo ako. 3 linggo kang nawala, Jasmine. Walang tawag, walang mensahe. Akala mo ba, hindi ko malalaman kung saan ka pumunta? Nagpunta lang ako sa probinsya, Harold. Probinsya? Para naman saan? Tahimik lamang siya noong una. Pero kalaunan, naglakas loob na nga rin siya magsalita. Hinanap ko si Neil. Mahina niyang sabi. Ang anak ko. Napatigil si Harold. Ano? Matagal ko na siyang gustong makita. Gusto ko lang talagang malaman kung maayos pa siya. Gusto ko lang siyang tulungan. Tumawa si Harold. Puno ng pang-aasar. Tulungan? Jasmine, ilang taon mo na siyang kinalimutan. Ngayon mo lang naisipan na magpakananay? Hindi ko naman siya kinalimutan eh. Sabi ni Jasmine. Nanginginig ang boses. Araw-araw ko siyang naaalala. Kahit hindi ko aminin sa'yo. Kung talagang mahal mo ang anak mo, ba't ka naman sumama sa akin? Dahil noon, akala ko yun ang tama. Akala ko, kaya kong mabuhay na walang sakit. Pero hindi pala. Lumapit si Harold. Mariin ang titig. Makinig ka sa akin, Jasmine. Kung gusto mo talagang manatili sa piling ko, kalimutan mo na yung anak mo. Hindi kita hayaan na bumalik sa butik ng pinanggalingan mo. Pero Harold, anak ko siya. Anak ko si Neil. Hindi mo siya anak. Singhay ni Harold. Matagal mo na siyang tinalikuran. At kung babalikan mo siya, tapos na tayo.
Napaluha si Jasmine. Ganun lang ba yun? Lahat ng pinagsamahan natin, mawawala lang dahil gusto kong makita ang anak ko? Wala kang anak, Jasmine. Tandaan mo yan. Ako lang ang mayroon ka. Ako lang. Tahimik lamang siyang tumayo, tumalikod, at dahan-dahang naglakad papalayo. Jasmine, bumalik ka dito! Sigaw ni Harold. Pero hindi na nga siya lumingon. Sa bawat nakabang niya palabas ng bahay, pakiramdam niya ay unti-unting nabawasan ang bigat ng kanyang dibdib. Pero kapalit noon ay takot, pangamba, at kawalan ng katiyakan. Pagkalabas niya ng gate, huminga siya ng malalim. Wala na akong babalikan. Pero may anak pa ako na kailangang hanapin. Oras na ngayon para magpakananay na ako. Bulong niya. Lumipas ang ilang araw at bumalik na rin si Jasmine sa probinsya. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi na nga siya sakay ng mamahaling kotse. Bitbit lamang niya ang ilang maleta at kahit papaano ay mayroon siyang pera na matagal na nga rin niyang inipon. Pagdating niya, muling naamoy ang hangin ng bayan. Amoy palengke, amoy isda, amoy lupa matapos umulan. Pero sa halip ng pandirihan, ngumiti siya. Ito ang totoo. Ito ang buhay na iniwan ko noon. Pinuntahan niya ulit ang palengke. Nakita nga niya kaagad si Neil sa di kalayuan. Abala sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas. Pawisan, marumi, pero masigla. Masaya na akong ganito. Bulong niya. Basta nakikita ko siyang maayos. Kinahapunan, lumapit siya sa isang matandang lalaki. Tay, may pwede po bang maupahan dito? Kahit maliit na bahay lang po. Meron naman, iha. Yung lumang bahay sa likod ng tindahan ko. Medyo sira lang, pero kaya pa namang ayusin. Sige po, ako na po ang bahala doon. Sagot niya. May ngiti sa labi. Ginamit niya ang bahagi ng kanyang ipon para ipaayos ang bahay. Maliit lamang ito, gawa sa kahoy. Pero bawat pako at tabla ay puno ng pag-asa. Sa unang gabi niya doon, nakaupo lamang siya sa sahig habang nakatitig sa bintana. Hindi ko na kailangan ng mga chandelier o mamahaling kama. Gusto ko lang matawag niya ulit ako ng mama. Sabi niya sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti nga niyang itinayo ang maliit na negosyo. Isang sari-sari store sa harap ng bahay. Sa umpisa, ilan lamang ang bumibili. Pero kalaunan, ay nagsimula na nga rin dumami. Kilala na nga siya ng mga tao bilang mabait at matulungin. Si Jasmine, mabait yan. Madaling lapitan. Palagi nagbibigay. Sabi ng kanyang mga kapitbahay. Ngumiti lang siya. Hindi ko naman kasi kailangan ng yaman. Kailangan ko lang ng panibagong simula. Isang araw, habang bumibili ng tinapay si Neil sa kanyang tindahan, ngumiti ito. Ate, dito na po pala kayo nakatira? Oo, iho. Malapit lang. Kumusta naman ang trabaho mo? Ayos naman po. Medyo mabigat, pero sanay na. Kakayanin ko po para makakain sa araw-araw. Tsaka, minsan naman po, may nagbibigay din ng tulong. Parang kayo po, palagi nagpapadala sa akin, di ba? Sana lang po talaga, dumami pa yung mga tulad nyo. Alam nyo po, kung magkakaroon naman ulit ako ng pamilya, gusto ko po talaga yung mabuting tao tulad nyo. Natigilan si Jasmine. Neil, gusto mo bang magkapamilya ulit balang araw? Opo naman po. Pero gusto ko rin pong hanapin ang mama ko. Sabi nila, iniwan daw po ako. Pero gusto ko sanang marinig mula sa kanya kung bakit.
Napaluha na nga si Jasmine, sabay iwas ng tingin. Siguro may mga pagkataon na kailangan nating maghintay, Neil. Darating din yung araw na makikita mo siya ulit. Sigurado, mangyayari yun. Sa tingin niyo po, babalik pa po kaya ang mama ko? Tahimik lamang siyang tumango. Oo naman, Neil. Babangon siya. Babalik siya kapag kaya na niyang humarap sa'yo. Pagkaalis ni Neil, napahawak siya sa kanyang dibdib. Anak, bumabalik na ako. Ngayon, handa na ulit ako na maging nanay mo. Kinagabihan, habang inaayos niya ang kanyang mga paninda, mayroong tumawag sa kanyang cellphone. Hindi akalain na si Harold yun. Jasmine, nasaan ka? Sabi ng boses sa kabilang linya. Wala ka nang dapat alamin, Harold. Malabig niyang sagot. Aba, Jasmine, baka nagkakalimutan tayo. Ako ang nagbigay ng lahat sa'yo. Oo, Harold. Lahat nga. Pero ikaw rin ang nagtanggal sa akin ng karapatan na maging nanay. Matapang ka na ngayon, Jasmine, ah. Sige, tingnan natin. Akala mo ba, kaya mo mabuhay na wala ako? Makakaya ko, Harold. At mas kaya kong mabuhay kasama ang anak ko kaysa mabuhay na maging alipin lang. Kapag tuluyin mo akong iniwan, Jasmine, huwag na huwag ka nang babalik, ha? Sigaw nito. Ngumiti lamang si Jasmine kahit mayroong luha sa kanyang mga mata. Simula noong umalis ako sa iyo, kailanman hindi ko binalak na bumalik. Kaagad na nga rin niyang ibinaba ang tawag. Sa katahimikan ng gabi, naramdaman niyang sa wakas, malaya na siya. Lumipas pa ang mga araw at tuloy-tuloy ang pag-asenso ng kanyang maliit na negosyo. Naging suki niya ang mga tao sa bayan. At sa bawat ngiti nila, naramdaman niyang unti-unti na ring nabubuo ang kanyang sarili. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng kanyang mga paninda, biglang napadaan si Neil. Ate Jasmine, gusto niyo po bang tulungan ko kayo? Sige, Neil, salamat. Sagot niya na mayroong ngiti. Habang nag-aayos sila, napansin ni Neil ang lumang larawan sa lamesa. Larawan ni Jasmine, ni Ronnie, at ng batang si Neil noong maliit pa. Ate Jasmine, sino po yan? Tanong ni Neil, sabay turo sa litrato. Napahinto kaagad si Jasmine. Wala. Mga mahal kong tao noon. Mahina niyang sagot. Ang saya po palang tingnan, sabi ni Neil. Parang pamilya ko rin po dati. Ngumiti naman si Jasmine. Siguro nga, Neil. Siguro nga. At sa sandaling yun, naramdaman niyang tama ang kanyang desisyon. Wala na siyang alahas. Wala na siyang marangayang buhay. Pero muli niyang natagpuan ng sarili. Ang dating babaeng alipin ng luho, ngayon ay isa nang unti-unting bumabangon mula sa kasalanan ng nakaraan. Balang araw, bulong niya habang pinapanood si Neil na naglalakad pa uwi. Aaminin ko rin ang lahat. Pero sa ngayon, Neil, sapat na nandito ako. Sa tabi mo. Kahit di mo alam, ako pa rin ang nanay mo. Mabilis ang naging takbo ng mga araw ng buhay ni Jasmine. Lumalago ang kanyang maliit na tindahan. At si Neil, madalas pa ring dumaan tuwing hapon para tumulong sa kanya. Sa bawat paglipas ng araw, lalong lumalalim ang ugnayan nilang dalawa. Isang ugnayan na hindi nila alam, nakatali pala ng dugo. Isang hapon, dumalaw ang isang matandang babae sa tindahan. Uy, Jasmine, ikaw yan, di ba? Tanong ito, habang nakatitig ng maigi. Opo, ako nga po si Jasmine. Sino ka po ba?
Nako Jasmine, ikaw talaga oh. Nakalimutan mo na ako. Ako to, sa Aling Sonya. Dati mong kapitbahay sa lumang bayan. Naalala mo pa ba ako? Natulala si Jasmine. Si Aling Sonya. Diyos ko, ang tagal na nating hindi nagkita. Narinig ko kasi nandito ka na pala. Aba, buti naman. Sabi ko nga eh, mabuti na lang talaga. Nakita mo na yung anak mo. Napakasarap niyan oh. Kasama mo na ulit yung anak mong si Neil. Napahinto si Jasmine. Nanlamig ang kanyang katawan. Ano po? Mahina niyang sagot. Si Neil, di ba siya yung anak mo? Natigilan si Neil na noon ay nasa likod. Nag-aayos ng mga sako ng bigas. Aling Sonya, ano pong sabi niyo? Hindi ko po maintindihan. Tanong nito. Halatang gulat na gulat din. Ngumiti ang matanda. Walang kamali-malay sa mabigat na sitwasyon. Ay naku anak, buti nga nagkita kayo ng nanay mo. Dati, lagi kang hinahanap ni Jasmine. Yung batang iniwan noon sa probinsya. Aling Sonya. Pagputol ni Jasmine, nanginginig ang kanyang boses. Umiti lamang si Aling Sonya. Hindi agad naiintindihan ang tensyon. Ay naku, pasensya na ha. Akala ko kasi alam na niya. Natahimik ang buong paligid. Tanging tibok ng puso ni Jasmine ang naririnig niya. Lumapit si Neil sa kanya. Mabigat ang itsura. Ate Jasmine, ano pong ibig sabihin ni Aling Sonya? Neil, mahina niyang sabi. Totoo daw po ba yun? Anak mo daw po ako? Anak mo ako? Umiling siya. Pero hindi na nga niya kaya pang magsinungaling. Oo Neil, totoo yun. Ako nga ang nanay mo. Napalayo si Neil. Hindi makapaniwala. Hindi. Imposible yan. Ang nanay ko, matagal ka rin siyang wala. Anak, hindi ako namatay o ano pa man. Binilit ko lang kalimutan ng lahat. Pero araw-araw, parang nababaliw ako. Hindi ko alam ang gagawin. Pero bakit mo ako iniwan? Sabi ni Neil. Bakit mo ako hinayaang magutom? Magtrabaho sa kalsada sa murang edad. Habang ikaw ay nasa Maynila. Nakatira sa bahay ng milyonaryo. Neil, patawarin mo ko. Akala ko kasi noon, tama ang desisyon ko. Gusto ko lang talaga mabigyan ka ng mas magandang buhay. Magandang buhay? Iniwan mo ako sa hirap. Wala akong nanay. Wala akong tahanan. Anak, nakikiusap naman ako. Tingnan mo muna ako. Anong tawag mo sa akin? Anak? Sigaw niya. Tumulo ang luha. Wala kang karapatan na tawagin akong anak. Hindi na nga nakasagot pa si Jasmine. Ramdam niyang bawat salita ni Neil ay parang punyal sa kanyang dibdib. Hindi mo alam kung ilang gabi akong umiiyak dahil wala akong magulang. Hindi mo alam kung ilang beses kong tinanong kung bakit ako iniwan. Tapos ngayon lang? Ngayon mo lang sasabihin sa akin? Neil, gusto ko lang kasing bumawi sa'yo. Bumawi? Matapos mong ipamigay ang pagkatao ko? Kahit ano pang gawin mo, hindi mo na kayang burahin yun. Tahimik siyang tumingin sa kanyang anak. Anak, alam ko nasaktan kita. Wala akong maibibigay na paliwanag na makakabura sa mga nagawa ko. Pero sana,
Kahit konti lang. Maramdaman mong totoo yung pagsisisi ko. Pagsisisi? Kung talaga nagsisisi ka, sana noon pa. Sana dati pa lang. Binalikan mo na ako. Bumawi ka na. Galit na sabi ni Neil. Hindi ko kasi alam kung paano ako babalik noon. Nahihiya ako. Natatakot ako. Natatakot ka? Eh ako, hindi ka ba naawa sa anak mo na walang kinabukasan? Hindi pa napigilan pa ni Jasmine ang kanyang luha. Araw-araw kitang iniisip, Neil. Araw-araw kong pinagsisisihan ang pag-alis ko. Hindi mo lang alam kung gaano ko gustong yakapin ka. Pero tuwing lumalapit ako, natatakot ako sa mangyayari na hindi mo ako matanggap. Tama ka. Hindi ko nga matatanggap. Sigaw ni Neil. Dahil wala kang karapatan na bumalik sa buhay ko. Masaya na ako bago kita nakilala ulit. Kahit mahirap, pinipilit kong maging masaya. Neil naman, anak. Lumayo ka sa akin. Ayoko nang makita ka pa. Lumapit muli siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Anak ko, pakiusap. Tumigil ka! Sigaw ni Neil sabay lingon. Salamat na lang din sa lahat ng mga tulong mo. Pero hindi ko kailangan maawa ka sa akin. Hindi mo kailangan bumawi. Hindi mo kailangan tawagin na anak ako. Lumakad si Neil palayo. Halos tumakbo. Nabot nga siya ni Jasmine. Pero hindi na nga siya nakaabot pa. Neil, anak, sandali lang. Pero wala na. Naiwan na siya mag-isa sa gitna ng kalsada. Umiiyak. Walang ibang marinig kung hindi ang hangin at tibok ng puso niyang basag. Kinagabihan, nakaupo si Jasmine sa labas ng bahay. Hawak ang lumang larawan nilang mag-ina. Akala ko, kapag umamin na ako sa kanya, mapapatawad niya ako. Pero mas lalo ko lang siyang sinaktan. Tahimik siyang umiyak. Wala na siyang luha. Wala na nga siyang kayamanan. At ngayon, wala na nga rin siyang anak. Siguro, ito na nga talaga ang kabayaran sa lahat ng mga kasalanan ko. Kinabukasan, wala si Neil. Hindi na nga ito dumaan pa sa tindahan. Ilang linggo ang lumipas. Hindi na nga rin niya ito nakikita pa. Tuwing narinig niya ang tawanan ng ibang bata, napapapikit na lang siya. Iniisip niya kung nasaan na nga ba ang kanyang anak. Baka galit pa rin siya. Bulong niya. Pero kahit hindi niya ako patawarin, hihintayin ko pa rin siya. Isang gabi, bumisita ulit si Aling Sonia sa kanilang bahay. Tila nag-aalala. Jasmine, sorry sa mga nasabi ko noong isang araw ha. Pero kaya ako pumunta dito. Napag-alaman ko kasi, lumuwas si Neil. Sumama daw siya sa mga kasama niya na magtrabaho sa lungsod. Lungsod po? Malayo yun. Gulat niyang sabi. Siguro talaga, ayaw na ako makita pa ng anak ko. Hinawakan siya ni Aling Sonia sa balikat. Hayaan mo muna siyang lumayo. Baka kailangan lang niya ng panahon. Tumango siya. Kahit mabigat ang dibdib. Kung yan talaga ang paraan para maghilom ang sugat niya, handa akong maghintay. Kahit gaano pa katagal. Habang nakatingin siya sa langit, may luha sa kanyang mga mata. Neil, hindi ko alam kung kailan mo ako mapapatawad. Pero kahit hindi mo ako kilalanin bilang nanay mo, ako pa rin yun. Kahit saan ka man mapunta, may pusong patuloy na nagmamahal sa iyo. Tandaan mo sana yun.
Mabilis na lumipas ang mga taon. Sa tahimik na baryo, si Jasmine ay namumuhay na lamang ng simple. Ang kanyang maliit na tindahan, unti-unti na nga ring umusbong. Sa ngayon, may edad na nga rin si Jasmine. Ngunit hanggang ngayon nga rin, nangungulila pa rin siya sa kanyang anak. Tuwing gabi, habang nakaupo sa duyan sa harap ng kanyang bahay, lagi siya nakatitig sa langit. Anak, nasaan ka na kaya? Baka ngayon, may pamilya ka na. Sana, masaya ka. Sana, palagi kang masaya. Wala na nga siyang balita kay Neil. Minsan, may naririnig nga rin siyang mga sabi-sabi na may batang lalaki noon mula sa kanilang baryo na ngayon ay isa ng pulis. Pero hindi nga niya alam kung yun nga ba ang kanyang anak na si Neil. Sa kanyang puso, natutunan na nga rin niyang tanggapin. Baka nga ito na ang kabayaran sa kanyang mga pagkakamali. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga paninda, biglang mayroong huminto na isang motorsiklo sa tapat ng kanyang bahay. Isang binatang pulis ang bumaba. Matangkad, maayos manamit, at mayroong maamong muka. Magandang umaga po. Magalang na bati nito. Magandang umaga rin, iho. Ano yun? Ngumiti ang binata. Kayo po ba si Aling Jasmine? O iho, ako nga. Bakit? May kailangan ka ba? Hindi agad sumagot ang lalaki. Tumingin lamang ito kay Jasmine. Tila pinag-aaralan ng mukha niya. Matagal ko na po kayong hinahanap. Sabi nito sa wakas. Naku, baka nagkakamali ka lang. Hindi ko alam kung saan mo ako nakita o kung kilala mo ba talaga ako. Sagot ni Jasmine. Nagtataka ito sa sinasabi ng binata. Pero noong lumapit na ang binata, nanginginig ang kanyang boses. Mama. Napahinto si Jasmine. Parang biglang tumigil ang kanyang mundo. Anong sinabi mo? Mama. Hindi na napigilan pa ng binata ang kanyang luha. Ako to, si Neil. Nabitawan ni Jasmine ang hawak na basket. Neil, anak, totoo ba to? Tumango si Neil. Luha ang ngumiti. Oo ma, ako nga ito. Yung batang iniwan mo noon. Pero ngayon, nandito na ulit ako. Lumapit si Jasmine. Nanginginig ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Neil, ang laki mo na. Napakagwapo mo. Tagal ko nga itong inisip kung makikita pa kita. Sabi ni Neil. Nanginginig nga rin ang kanyang boses. Ang dami kong gabi, nagalit ako sa iyo, ma. Ang dami kong tanong. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na kahit galit ako sa iyo, hindi yun nakakapagpabago sa katotohanan na ikaw pa rin ang nanay ko. Hindi na nga napigilan pa ni Jasmine ang pagluha. Yumakap siya sa kanyang anak. Mahigpit. Parang takot na mawala ulit ito. Patawarin mo ako, Neil. Araw-araw kong pinagsisihan ang lahat. Kung pwede ko lang talagang balikan ang nakaraan, hindi na kita iiwan. Tahimik lamang si Neil. Niyakap pa rin siya ng mahigpit. Matagal bago ko naintindihan, ma. Pero habang lumalaki ako, na-realize ko na walang perpektong magulang. May mga pagkakamali. Pero ang mahalaga, natuto ka. At nakita ko sa'yo yun. Sabi muli ni Neil. Tama ka po, ma. Hindi kayamanan ng sukatan ng tunay na ginhawa. Noong bata pa ako, akala ko kung nagtagumpay ka,
baka napatawad kita agad. Pero hindi pala pera o tagumpay ang mahalaga. Ang mahalaga, natutunan kong magmahal at magpatawad. Dahil doon ko naramdaman kung gaano kita kamahal. Kahit galit ako noon. Mas lalo pa ngang humagulhol si Jasmine. Salamat talaga, anak. Hindi mo alam kung gaano kalaking biyaya ito na muli tayo magkita. Ngumiti si Neil. Pinunasan ang luha ng kanyang nanay. Huwag kang mag-alala, mama. Naiintindihan ko na. Pinapatawad na kita. Anak, salamat talaga. Hindi ko akalain. Darating pala talaga tong araw na to. Ngumiti si Neil. Hindi lang yan, ma. May gusto pa akong ipakita sa'yo. Inabot niya ang isang sobre. Naksulat doon, pangarap ni mama. Binuksan ni Jasmine. Larawan niyo ng isang bahay. Hindi kalakihan pero maganda. May maliit na hardin at karato lang nakasabit sa harap. Bahay ni Mama Jasmine. Neil, ano to? Regalo ko po sa'yo. Gusto kong may lugar kung saan ka ligtas. Kung saan tatawa ka ulit. At kung saan mo mararamdaman ulit na hindi mo kailangan mag-isa. Pero anak, sobra-sobra to. Hindi, ma. Liit lang yan kumpara sa pagmamahal mo. Kahit kamali ka noon, gusto kong simulan ulit natin. Napayakap si Jasmine. Humagulhol. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng anak na kasing bait mo. Akala ko, wala na akong karapatan na mahalin ulit bilang nanay. Meron, ma. Sagot ni Neil. Dahil walang sino mang perpektong nanay. Pero sa puso ng anak, lagi mayroong lugar para sa magulang. Gaano man kalaki ang pagkakamali. Maya-maya pa, dumating naman ang isang babae at isang batang babae na mayroong nakangiti. Ma, sabi ni Neil. Ito po si Liza, asawa ko. At siya naman po si Mika, anak ko. Gusto po naming makasama ka na. Napaluha si Jasmine at lumuhod sa harap ng bata. Kamukhang kamukha mo siya noong bata ka pa, Neil. Bulong niya habang niyayakap ang kanyang apo. Ngumiti naman si Liza. Marami pong kwento sa amin si Neil tungkol sa inyo. Matagal na rin po na gusto kanyang hanapin at bumawi rin po sa'yo. Salamat din sa'yo, Liza. Salamat sa pagtanggap sa akin. Mahina niyang sabi. Walang naman po, Mama Jasmine. Alam naman po namin na mabuti kang nanay. Minsan lang po talaga nagkakamali ang isang tao. Sa pagkakataong ito, kumpleto na ulit ang puso ni Jasmine. Wala mang mansyon, alahas, pero nandoon naman ang tunay na kayamanan na matagal na nga niyang hinahanap, ang pamilya. Habang kumakain silang magkakasama sa hapag, napatingin si Jasmine sa kanyang anak. Neil, ngayon naramdaman ko na talaga. Naramdaman ko na ang tunay na kahulugan ng salitang ginhawa. Umiti naman si Neil. Totoo po yan, ma. Dahil minsan, hindi mo kailangan yumaman para maramdaman mo na pinagpapala ka. Makalipas ang ilang taon, masaya nga si Jasmine sa piling ng anak at ng bagong pamilya nito. Araw-araw ay naririnig niya ang tawanan ng kanyang apo sa bakuran. At sa bawat tawa ay parang binumura ng panahon ang mga sugat ng nakaraan. Hindi na niya hinanap pa ang marangayang buhay na minsang inakala niya na sagot sa kahirapan. Sapagkat sa simpleng bahay, sa piling ng mga mahal niya, nandoon pala ang tunay na kayamanan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanilang bahay at pinagmamasdan ang mga bituin, mahina siyang umiti. Sa uli, ang pinakamagandang desisyon ay bumalik ako para sa anak ko.
na minsan kong iniwan dahil wala nang masigit pa sa yakap ng isang anak kaysa sa anumang ginhawa. At sa katahimikan ng gabi, dama ni Jasmine na kahit anong pagkakamali, may Diyos na handang magbigay ng pangalawang pagkakataon at isang anak na marunong pa rin magmahal. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Jasmine. Sa kwentong ito ay pinapaalam, ang pera at karangyaan ay lilipas, pero ang pagmamahal ng pamilya ay hindi kailanman mawawala. Maaaring magkamali ang isang nanay, pero ang puso na marunong magsisi at magmahal ay lagi mayroong lugar para sa kapatawaran. Huwag niyo nga rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.